really worshiping God. Isa po sa gusto kong ipaalam sa inyo na kung meron ka pong ginagawa dyan sa bahay, gawaing bahay, o pagluluto, ano pa man. Sana stop. Tayo sabay-sabay na umawit sa Panginoon. Sabay tayong pumalakpak, sabay natin itaas ang ating kamay, sabay tayong mag-aral ngayong umaga. Sapagkat nalulugod lalo ang Diyos kung nakafocus po tayo sa kanyang gawain. Kaya iniimbitahan kitang kumanta. Kung joyful song, kaya galaw-galaw. Kung solemn, let us really worship the Lord. At mamaya, sa salita po ng Panginoon. Magandang umaga po, and the Lord bless. A blessed morning to each and everyone. Praise the Lord. God is good. Amen po ba? So tayo po ay magpupuri sa ating buhay ng Panginoon. Sige po, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! Oh, we praise the name of Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah! In Joshua chapter 1, verse 9, have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So parang sinasabi rin po sa atin ng Panginoon, di lang kay Joshua, na be strong and courageous, ano man ang ating nararanasan sa mga panahon ito. Maging matatag lang po tayo at patuloy na kumapit sa ating Panginoon because God is with us. Amen? God is here and let's continue to worship and praise the Lord. Hallelujah! We want to see
mighty things. Amen? Amen? Kayang gawin ng Panginoon naman ang hinihingi natin panalangin sa Kanya because He is a powerful God. And let's continue to worship the Lord and declare God is able. Patingin po natin yung ating lyrics, sabi dyan. God is able, He will never fail. Amen po ba? That is our God. He is an almighty God. Greater than all we seek. Ano bang hinahanap natin? Greater than all we ask. God can give us more exceedingly than we expect. Hallelujah, hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Sige po. Yes, Jesus. Oh, come, Holy Spirit.
Amen. Thank you, praise and worship team, for leading us in our worship this morning. Hope na nakasabay po tayo dahil nakatingin ang Panginoon sa ating mga ginagawa, especially ngayon.
Talagang dapat bigay na bigay ang pagpupuri. Hindi malaki ang Delta, hindi malaki ang virus, hindi malaki ang pandemic, ang malaki ang ating buhay na Panginoon. Amen. Sige po, if you have your Bible, turn with me sa New Testament on the book of Matthew. Mateo, talatang 25, kabanata 1 hanggang 5. Matthew chapter 25, from verse 1 after verse 5. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. Last verse, verse 5. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. May God bless the reading of His Word. Again, iniimbitahan ko po kayo na manalangin. Taas po natin ang ating dalawang kamay at tayo po'y manalangin sa Diyos. Amang banal, salamat sa oras ng pagsamba. Salamat at Ikaw ang dahilan ng buhay. Ano man ang aming mga sitwasyon, ang sasabihin pa rin namin, mabuti at napakabuti ng Diyos. Pagpalain mo ang aming gagawing pagsamba, sa aming pagbubulay, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Hawiin mo ang mga problema, ang mga gumugulo sa aming mga isipan. Hayaan mo ang iyong banal na spirito ang magsalita ngayong umaga sa amin. Napakabuti ng aming Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat po tayo magsabi, Amen. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Everybody, come on. Amen. Sabi nga ng karamihan, may tao ba sa simbahan? Wala pa rin. Pero napakabuti at mabuti po ang ating buhay ng Panginoon. Our topic for this morning is entitled, The Wise and the Foolish Virgin. Ang matalino at ang mangmang na babae. Now, sa ating pong pag-aaral nito ay dapat po nating maintindihan na isa ito sa parable, sa talinghaga ng Panginoon, at isa rin ito sa tinatalakay na one of the sign ng pagbabalik ng Panginoon sa talinghaga ng ating buhay ng Panginoon. Now, number 1, the 10 virgin go out with their lamps. Ito nung 10, 5 matalino, 5 mangmang. Sabi po dito, ang 10 ito, ang 5 na matalino, nagdala ng kanilang lamp o lampara na may langis. Pero nung mangmang, nagdala lamang sila ng mga lampara pero walang langis. Talagang mangmang. No? Ano gagawin ng lampara kung wala namang langis? Para pagkang may Mercedes-Benz ka, pero wala ka namang gasolina. Wala rin, no? Isang mamahaling cellphone, iPhone pa, pero wala namang load. Wala namang palang wifi. So wala kang maaabot rin. So, iyan po ang sinasabi sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Now, the bridegroom, under number 1, is delayed in his coming. Nauhuli parang Pilipino. Marami na po akong nakasal at lagi ko pong sinasabi during the seminar ng aming mag-asawa, ng kinakasal ko, lagi kong idinidiin dapat mag-start tayo on time. Kunwari, kung alas 3 yan, 2:30, nung coordinator nag-iimbita na pumila. Pero sa dinami ng aking kinasal, wala pa yata akong nakasal na on time. Sige mo yun, lagi ko pong idinidi, lalo pag Pilipino, lalo pag kanong bride, ng mga, anong tawag nila, mga abay, na ang laging dahilan sa akin. Kaya late, iisa lang pastor kasi ng makeup artist. Ganun ba? Tapos iisa lang ng CR. Kaya late kami. Pero nung pa, sinabi ko na on time. Now dito po, yung kasalan ito, yung bridegroom ng lalaki. Bridegroom ang tawag doon, ng bride, babae. Yung bridegroom, ang tagal dumating, baliktad.
Madalas ang hinihintay sa kasal ng babae, ng bride. Pero dito ng lalaki. Kaya sinabi rin po ng Bible, as a Christian, we are the bride of Christ. Kasi one day, ikakasal tayo sa ating Panginoon sa langit. Kaya ang bridegroom, walang iba kundi ang ating buhay na Panginoon. Now, na-late po. Sabi po dito sa verse 5, if we go Matthew 25 verse 5, the bridegroom was a long time in coming, and they all become drowsy and fell asleep. Nakatulog na sila, inantok na sila, napagod na sila. Para bagang itong pandemic, pray ka ng pray, ilang taon na, Lord, ang tagal naman ng sagot. Kung ikaw'y nasa ospital, siguro yan ang sinasabi mo. Lord, kailan ba ako lalabas? Kung ikaw'y may sakit, Lord, kailan ba akong gagaling? Kung ikaw'y may bayarin na malaki, Lord, kailan ko ba ito ma-accomplish ang bayarin ito? Now, the bridegroom ay na-late. Now, the perfect timing po ng lahat ay time ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi nung orasan mo. Hindi nung plano mo, o ganitong taon na ako magpapakasal, o pag ganitong year na, maabot ko na to. Kung hindi nung orasan ng ating Panginoon. Now, under it, sa number 1, sabi rin dito, the foolish virgin, let's go down, they trim their lamps, and they are running out of oil. Sabi po dito, sa verse 6, sumigaw, yung bridegroom nandito na, nang hinihintay natin, sabi sa verse 6. Kaya itong mga virgin, itong mga 10 babaeng ito, gumising na, sabi sa verse 7, sinindihan na ng mga lampara nila, pero dahil nga ng foolish, walang mga langis, sabi sa mga matatalino, oy, pengi namang langis. Pero sabi nila sa verse 9, hindi nila binigyan, dahil kung bibigyan nila, lahat sila ay mauubusan. Excuse me. Now, one of the significant, o kaya isa sa pwede nating masabi na simbolo ng banal na spirito, it's oil. Yan ang nagpapatakbo ng ating buhay Kristiyano. Ang makina, kahit brand new pa yan, kung wala yung langis, kakatukin yan. Kaya mahalaga ng oil dito. Yung foolish one, naubusan. Kaya ang payo ng mga matalino, bumili na lang kayo. Nandiyan naman ang tindahan nila, Sister Vilma. Nandiyan naman nung Kala James, nung palaki ng palaking supermarket na yan, sari-sari store, lalaki yan. So, bumili po sila. Now, along the line, habang bumibili po sila, tignan po nyo ng timing. Yung bridegroom, pumasok na sa kasalan. Pumasok na rin ng 5 matalino. At sabi dito sa verse 10, and the door was shut. And let's go there, verse 10. Sabi ng Bible, ang pintuan ay isinara. The door was shut. Kaibigan, kapatid, September 12, 8:30 ng umaga, bukas ang langit hanggang ngayon. Pero kapatid, kaibigan, kababayan, balang araw, isasara ang langit. Sabi mo sa katabi mo, isasara ang langit. Sige, sabi mo yan, kahit ayaw makinig yan siya, isasara ang langit. Amen. I pray, kanina pa po sa umpisa, sabi ko, Lord, hayaan mo ng aming mga kasama sa live stream, huminto muna sa gawaing bahay. Pumokus muna sa gawain. Huwag mo na manood ng kung ano-ano. Huwag mo na mag-slice na kung ano i-slice. Huwag mo na maglinis ng bahay. Hindi. Ngayon ay banal na oras para sumamba tayo. Amen? Now, sinara. At under it, the meaning of the parable is the constant watchful. Ang ibig sabihin ng parable na ito ay patuloy na paghahanda, patuloy na pag-aabang sa pagdadating ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, sa pagdating ng Panginoon. Amen? Sa pagdating ng Panginoon. So, sinarahan nung 5 mangmang at iniwan sila sa labas. At sabi dito, obey. You should have
be watchful. Sabihin mo sa katabi mo, be watchful. Sige nga, be watchful. Abangan natin ang ating buhay na Panginoon. Other number 2. What's number 2? Christian are like the virgin. They are waiting. Diba? Sino po dito ang naghihintay na sa pagbabalik ng Panginoon? Lalo siguro nung punong-puno na. Lord, dumating ka na, ang dami ng problema ng buhay. Pero ng mga single pa, Lord, huwag mo na. Hindi pa ako nag-aasawa. Siguro kung may pangarap ka, Lord, huwag mo na. Hindi pa ako manager. Hindi ko pa naabot ng pangarap kong posisyon. Ano ba? So, marami. Sa pag-pray pa lamang, hindi na, tawag dito, hindi na, wala nang unity mga Kristiyano. May nagpe-pray, dumating ka na. Ang iba, ayaw pa. But here, sinabi dito, ang Kristiyano ay parang mga 10 babae, naghihintay sila sa ating Panginoon. Now, under it, kung tayo ay naghihintay sa Panginoon, some are wise. Sino ang mga wise? Yun ang mga matatalino. Yun ang ayaw magkasala. They prepared and have knowledge of God. Kung ikay matalino mo pala, handa ka na. At may talino ka na sa Panginoon. Di po ba? Pag ang isang tao ay sasakay ng eroplano, ano gagawin niya? Mag-iimpake. Adalin niya ng mga bagahe niya. Ganyan rin ang Kristiyano. Ano nung bagahe natin? Yung ugali natin. Iharap natin sa Panginoon. Kung ano ginawa natin sa ating katawan. Now, nung knowledge, dapat may knowledge ka. Dapat alam mong babalik ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, babalik ang Panginoon. Everybody, ulit. Babalik ang Panginoon. Dapat kaalaman tayo na talino na babalikan tayo ng Panginoon. Now, some are foolish. Anong foolish? Ano ibig sabihin ng foolish? They know that the Lord is coming, but they are not prepared. Alam nila na dadating ang Panginoon, pero hindi sila handa. Parang ikaw, puro lala, puro laro lala, puro trabaho lala, puro gawain lamang. Alam nilang dadating ang Panginoon, pero hindi sila handa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat maging handa ka. Sige nga, dapat maging, kausapin mo ulit, dapat maging handa ka sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya, sino ka ba? Ikaw ba yung matalino o ikaw namang dapat matalino tayo sa sinasabi ng ating buhay ng Panginoon. Hindi po tayo katulad ng daga na pag wala ang pusay naglalaro. Alam natin ano man ang ating gawin. Lahat alam ng Diyos. Lahat nakikita ng Panginoon. Kaya kailangan maging matapat tayo. Sabi mo sa katabi mo yan, kailangan maging matapat tayo. Amen? So, number 3, we need to press on. Let's read that, Philippians 3:12. Not that I have obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that which Christ Jesus took hold of me. I press on. Patuloy akong kakapit, patuloy akong maglilingkod, patuloy akong lalakad na may kabanalan ayon sa gusto ng Panginoon. Everybody say, I press on. Tayo po lahat. I press on. Mas malakas mo po. I press on. Ayoko maging katulad ng mga mangmang na babaeng iniwan sa pintuan. Alam ba niyo, maraming tao ang marami nang narating na lugar. Pero nakalulungkot, baka hindi rin sila makapasok sa langit. Yung mga pangarap nilang lugar, nagkaroon sila ng visa, nagkaroon sila ng pamasahe, nagkaroon sila ng mga opportunity, pero nakalulungkot, yung langit hindi nila napasok. Dahil they are foolish, kung tawagin dito ng Bible. Kailangan po pala natin maging matalino sa Panginoon and we press on. Huwag tayo magpapatalo sa problema. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpapatalo sa problema. Sige, kausapin mo, huwag kang magpapatalo. Yung mukha mo, ayusin mo. Maging masaya ka. Kahit mahirap, kahit maraming problema. Dahil sinasabi ng Panginoon, patuloy tayo at magpatuloy tayo sa buhay ng Panginoon. Amen?
Amen. Now, number 4, the book of life. Alam po ba nyo sa langit, may libro ng buhay? Sabi nga ni John walang makabukas neto. Pero nung dumating ang ating Panginoon na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, siya lang po ang worthy na magbukas ng libro ng buhay. At sabi rin ng Revelation, ang sino man, everybody say, ang sino man, listen, ang sino man ang nakasulat ang pangalan niya sa libro ng buhay. Sabi ng Bible, yun lamang ang pwedeng pumasok sa langit. Hindi nung patay na puro pray, patay na, pray, aabot ang langit. Hindi. Ang pwedeng pumasok sa langit ay yung mga pangalan nandoon at nakasulat sa libro ng buhay. Hindi nakasulat doon kung anong reliyon mo, anong sekta mo, kung hindi nung relasyon natin sa ating buhay. Nung totoo nung genuine. Sabi mo sa katabi mo, yung genuine hindi peke. Kung hindi naaalala ang Panginoon dahil may problema, dahil may pangangailangan, kung hindi naaalala ang Diyos lagi at ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Tanong mo nga sa katabi mo, nandun kaya ang pangalan mo? Nandun kaya? Ha? Di ba nung experience ko sa QRC code, kasi nawala ko ng password at hindi ako makapasok for scheduling. Sinamahan ko ang parents ko ng mga nag-i-encode doon. Sabi nila, hindi pwede pong mag-apply ulit kayo. Pero nakuha po nila ng code at pinasok pala ako sa lineup. Kaya nauna pa ako doon sa mga nagpa-schedule Kasi mismo doon sa nagko-code, doon ako nakapasok. So sabi ko dito, Lord, sa langit kaya may QRC code? Meron siguro. It's the blood, it's the name of Jesus Christ. At ang sino man, ito dapat ang pangarap mo. Ang pangarap nating lahat, dapat ang pangalan natin ay nasa libro ng buhay. Kasi balang araw, isasara ang pinto. At minsan akala natin Kristiyano tayo, pero hindi naman pala. Akala natin ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, pero hindi naman pala. Hindi po tayo Kristiyano sa muso lamang, kundi Kristiyano tayo sa ating puso. Now, under it, kung bababa tayo, ano ba sinabi doon? Those unprepared do not receive a second chance. Yung mga Kristiyano, yung mga taong hindi handa, ay hindi na muling bibigyan ng pagkakataon because the door is shut. Sabi ng Bible, ang Diyos lamang ang pwedeng magbukas ng pintuan na walang sino man ang pwedeng magsara. At ang Diyos lamang ang pwedeng magsara ng pintuan na walang sino man ang pwedeng magbukas. Sabihin mo nga sa katabi mo, balang araw, isasara ang langit. Sige. Balang araw, isasara ang langit. Amen? Yung experience ko na sumakay po ako ng LRT, iba ba ng mga sumasakay sa atin ng taas-taas ng escalator doon. Pag andyan ng tren, ano ba nung tunog? Di ba tunog yun? Parang mga ganon. At sabi ko, dahil nagmamadali ako, tatakbo ko sa escalator. So tumakbo po ako para makaabot doon sa pagbukas ng pintuan. Pero pagdating ko mismo doon sa parang second floor, lapit na ako sa pinto, biglang nagsara po ng tren ng LRT. At ng tren ay umalis na. Sabi ko, hindi naman ako malulungkot kasi alam kong may kasunod pang tren. Now, ang pagpunta po sa langit ay iisa lamang tren. Sabi mo sa katabi mo, isa lamang tren yun. Sabi mo, sige, isa lang tren yun. At pag ikaw ay nasaraduhan ng tren na yun, wala na. Ito po yung mga taong
prepared. Patuloy na ginagawa ng gusto nila, hindi ng gusto ng Panginoon. Kaya dito, ang tanong, would He find you watching? Would He find you prepared? Yan ang mga tanong. Matatagpuan ka ba ng Diyos na naghihintay? Matatagpuan ka ba ng Diyos na handa na? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Our church, be with us. Alam po pong mahalagang gawaing bahay, mahalagang magluluto ka pa. Just stay put po. Just focus po ngayong umaga. May gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Sino ka ba doon sa 10? Ikaw ba'y matalino? O ikaw'y mangmang? Ang taong patuloy na gumagawa ng kagustuhan niya ay mga taong mangmang. Pero ang mga taong sumusunod, ang mga taong nakikinig sa Diyos, yan po yung mga matalinong tao. Sabi ko nga, Lord, isasara ang pintuan ng langit palang araw. Ngayon po ay nakabukas, talagang bukas na bukas ang langit. Sino man ang iyong kausapin, sino man ang tatanggap sa Panginoon, pwedeng-pwede. Pero balang araw, isasarap ko yan. At ang pinakapasakit, sabi ng Bible, I don't know you. Nakakalungkot, no? Siguro ikaw na nagpupuri kay Lord, kaiyak-iyak ka pa. Ikaw na siguro nagpe-pray doon. Siguro ikaw na nagbabasa ng Bible. Pero to one day, andun na, makapila ka. Kung sasabihan, I don't know you. Halulungkot. Sabi po ng Diyos, sabi ng kanyang salita, ang parable na ito ay tungkol sa kanyang pagbabalik. Babalik po ang bridegroom. Handa ka na ba? Marami ka pang inaasikaso, marami ka pang gustong gawin sa buhay na ito. Balang araw, ang mga totoong Kristiyano lamang ang kanyang kukunin. Maging totoo po tayo. Mag-aaral po tayo ng Bible habang nasa bahay. Lagi natin hanapin ang kalooban ng Diyos. Taas po natin ang ating kamay. Lord, salamat sa paalala. Kadalasan kasi madalas naming isipin ang pangangailangan namin. Sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral, sa aming bahay. Lagi namin iniisip yun. Pero nakalimutan namin ng langis ng banal na Espiritu na dapat lagi namin hanapin dahil ikaw ang aming gustong manguna sa aming buhay. Abang banal, ayaw po namin masaraduhan ang pintuan. Ayaw po namin yung papalapit at yung pagbadating na hindi mo kami makitaan ng langis ng banal na Espiritu. At dahil doon, sinaraduhan mo kami. Lord, gawin mo kaming totoo. Gawin mo kaming isang Kristiyano, gutom at uhaw lagi sa gusto mo. Habang bukas pa ang langit, i-share ka namin sa aming kaibigan. I-share ka namin sa aming mahal sa buhay, sa aming kaklase, sa aming kapitbahay. Sapagkat babalik at babalik ang bridegroom sa mga matalino at handa lamang. Hawakan mo kami, Panginoon. Hawakan mo ang mga nanonood ng live stream. Hayaan mo ang iyong salita ay magbigay kalakasan
magbigay warning sa bawat isa na hindi ka nagbibiro sa aming buhay. Hindi ka nagbibiro bilang Kristiyano kami na maging totoo lagi, Panginoon. Salamat! Ikaw ay mabuting Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ko'y magsabi, Amen. Palakpakan natin ang buhay ng Panginoon. Come on! Yung pinakamalakas na palakpak para kay Lord. Amen! Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. So, thank you, Pastor James, for that wonderful message. So, it is truly a reminder for us, Christians, na maging handa po tayo. Amen? So, we don't know what time or what day. But, sabi nga, marami nagsasabi that it is already happening. Signs are already happening. So, all we need to do is we must be ready. We must be prepared. Amen? So, at this point, we're going to give for the Lord. So, alam po natin na hindi naman po pa pwede ang physical or face-to-face. So, we still encourage you to give your offering, tithes and offering through our BDO account and our GCash account. So, ito po ang ating BDO account. So, 0003630142491. So if you wish to give your tithes and offering, you can send it through our BDO account and also through our GCash under the name of Jemima Fresco 0998-978-2760. So wag po tayong magsawa na suportahan ang ating pong iglesia dahil alam po natin na pinagpapala ng Diyos ang mga nagtitibay. Amen? So tayo pong lahat ay mananalangin sa pagtatapos po ng ating gawain. Let us pray. Heavenly Father, we would like to thank you once again for this wonderful day that you've given us. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe mo na muli ay pinaalalahanan mo po kami na maging handa, Panginoon. Minsan nagiging busy kami sa mga iba't ibang bagay, Panginoon, sa mga bagay sa kapaligiran namin. But sometimes we forget na patuloy na maglingkod, patuloy na maging totoo sa inyo, Panginoon. Help us, Lord, to be faithful. Help us, Lord, to be true to you, Panginoon. At tulungan mo po kami sa aming pang-araw-araw na gawain ay patuloy kang kumilos, manguna at maitaas, Panginoon. Lord, once again, as we end this program, continue to bless those who are watching our live stream. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magpala sa kanila. Alam mo po ang kanilang mga pangangailangan. Continue to bless them in all aspects of their lives, Lord Jesus. Patuloy mo po kaming ingatan for this coming week. Panibago na namang linggo ang aming haharapin, Panginoon. At ikaw, O Diyos, ang aming kasama, Panginoon. We give you back all the praises, glory, and honor. In Jesus' name, amen. So maraming salamat po and we'll see you next Sunday on our live stream. God bless.